Kamusta na kayo mga kayami? Ihanda mo na yung mainit na kape at simulan na natin ang Viva Max putukan na pinamagatang Glorious. Sa simula pa lang ng kwento, isang mamasita na nagngangalang Jeda ang bigla na lang nakaramdam ng pangangati sa pagitan ng kanyang hita. Upang maibsan ang pangangati nito ay kinailangan niyang kamutin si Pepay gamit ang walang katapusan na kanang kamay. Malapit na sana siyang sumigaw ng "Oh yes daddy" nang bigla na lang pumasok sa loob ng kwarto ang kanyang anak na si Bella. Galing sa prayer meeting si Jeda kaya hindi alam ni Bella na nakauwi na pala siya ng bahay. Makikilala naman natin ang dating asawa ni Jeda na nagngangalang Christopher. Pumupunta pa rin ito sa kanilang bahay paminsan-minsan upang bisitahin ang kanilang mga anak. Isang araw ay inutusan ni Christopher si Jeda na bumili ng lampshade para sa bago nitong kinakasama. Medyo makapal ang mukha nito. Wala namang magawa si Jeda dahil umaasa pa rin sila ngayon sa ibinibigay na sustento ni Christopher. Pagdating ni Jeda sa Robinson, nakilala niya doon ang isang binata na nagngangalang Brian Besana. Nagtatrabaho si Brian sa Robinson bilang isang sales representative. Tinulungan siya ng binata sa pagpili ng lampshade at kaagad naman niya itong nagustuhan. Sinabi ni Jeda na babayaran na niya ang lampshade pero babalikan na lang daw ito ng kanyang asawa. Bago umalis si Jeda, kinuha ng binata ang kanyang contact number para masabihan daw siya nito kapag nakuha na ang lampshade. Habang naghahaponan silang mag-iina, nakatanggap siya ng tawag mula kay Brian. Hindi naman na niya pinatagal ang usapan dahil nasa harapan niya ang kanyang mga anak. Makalipas ang ilang araw ay hindi pa rin siya tinantanan ng binata kaya napilitan siyang mag-reply dito. Sinabi ni Jeda na hindi na niya natatandaan ang itsura ni Brian. Sumagot naman si Brian na simula nang makita niya si Jeda sa Robinson, hindi na daw niya makalimutan ang kagandahan ni Mamasita. Ganon sana. Ramdam ng binata na medyo matagal nang hindi nadidiligan si Jeda kaya hindi niya ito tinantanan. Makalipas nga ang ilang araw na bulahan ay pumayag na rin si Mamasita na makipagkita sa kanya. Talaga namang napapatalon sa tuwa si Brian dahil alam na niya ang susunod na mangyayari. Nang makita ni Jeda ang binata ay hindi niya mapigilang humanga sa kagwapuhan nito. Ibang-iba daw ang itsura ni Brian kapag hindi ito nakasuot ng uniforme. Labis naman itong ikinatuwa ni Brian. Sinabi pa niya na nagsisinungaling lang pala si Jeda na hindi siya natatandaan nito. Habang kumakain sila ay patuloy sa pangbobola ang binata. Kinailangan tuloy pumunta ni Jeda sa banyo dahil nakaramdam siya ng pamamasa sa kanyang hita. Pagpasok niya sa loob ng banyo, aksidente niyang narinig ang usapan ng dalawang tsismosa na binayaran ng tig-500. Pinag-uusapan ng mga ito ang tungkol sa edad nilang dalawa ni Brian. Dahil dito ay inaya na niyang umalis doon sa lugar ang binata. Isinama naman siya ni Brian sa bahay nito tapos ay nagkwentuhan sila sandali. Maya-maya pa, inaya na siya ni Brian na pumasok sa loob ng bahay. Hindi naman siya nagdalawang isip na sumama kahit alam na niya ang susunod na mangyayari. Pinakiramdaman muna nila ang isa't isa hanggang sa hindi na nga nakapagpigil si Brian. Sa unang gabi pa lang ay inubos na ng binatang bubuyog ang nag-uumapaw na katas sa loob ng bulaklak ni Mamasita. Mami nun, talaga namang binulabog ni Brian ang kaluluwa ni Jeda na matagal nang walang gumagambala. Nang makauwi sa bahay si Mamasita ay ramdam na ramdam pa rin niya ang kaligayahan. Para ba siyang isang rosas na muling nadampian ng ulan pagkatapos ng mahabang panahon ng tagtuyot. Simula nga noon ay madalas nang lumalabas ng bahay si Jeda. Sinasabi niya sa kanyang anak na meron lang silang prayer meeting. Talaga ba? Wala naman siyang kamalay-malay na bantay sa lakay pala ang boyfriend ng kanyang anak. Sa tuwing lumalabas pala ng bahay si Mamasita ay pumupunta rin doon ang boyfriend ni Bella na nagngangalang Arden. Habang dinidiligan ni Brian ang kanyang uhaw na bulaklak ay kasalukuyan din palang inaararo ni Arden ang umuusbong na palayan ng kanyang anak. Yummy nun. Sisigaw na sana ng "Oh yes daddy" si Bella nang bigla na lang tumunog ang kanyang cellphone. Hinahanap si Jeda ng kaibigan nito kaya sinabi ni Bella na nasa prayer meeting daw ang kanyang ina. Sumagot naman ang kausap niya na wala daw doon sa prayer meeting si Jeda. Ilang linggo na din daw itong hindi pumupunta ng simbahan. Iyari na. Ilang sandali pa ay dumating na rin sa bahay si Jeda dahil maaga silang nakaraos ni Brian. Dinatnan tuloy niya sa loob ng bahay ang dalawa na halos katatapos lang makaraos. Yummy! Galit na pinalabas ni Jeda ng bahay si Arden tapos ay sinabon niya si Bella ng walang hugas-hugas. Talaga namang hagulgulang dalaga sa mga sermon ni Mamasita. Pero yummy pa rin yon. Nung gabi din na iyon, ipinagtapat niya sa kanyang mga anak na meron na siyang bagong boyfriend. Sinabi pa niya na plano na rin nilang magsama ni Brian sa iisang bahay. Hindi nagustuhan ni Bella ang mga sinasabi ng kanyang ina kaya galit itong umalis ng hapagkainan. Sa kabila nito ay sinuportahan naman siya ng kanyang panganay na anak at masaya daw ito para sa kanya. Ganon sana. Nangako naman si Jeda na palagi pa rin siyang bibisita doon sa bahay para kamustahin ang kanilang kalagayan. Makalipas ang ilang araw ay tuluyan na silang nagsama ni Brian sa iisang bubong.
Dahil bago-bago pa lang sila ay halos araw-araw nilang binabarurot ang isa't isa na talaga naman. Mami, napapahinga lang si Mamasita pag meron siyang dalaw. Iba ka talaga, Boss Bryum. Maliban sa kaligayahan na tinatamasan nila ngayon ay marami ring magagandang biyaya ang dumadating sa kanilang dalawa. Isa na nga dito ang pagkakapromote ni Bryum sa kanyang trabaho. Habang pinagmamasdan ni Jeda ang kanyang sarili, bigla na lang siyang sumayaw sa saliw ng musika na siya lamang ang nakakarinig. Kitang-kita sa mga galawan ni Mamasita ang labis na kaligayahan. Wala naman siyang kamalay-malay na nasa likuran na pala niya si Bryum. Bigla na lang itong sumulpot sa pintuan na para bang isang gamo-gamo na naakit sa nakakapanibughong paggalaw ng mainit na apoy. Mami, sa bawat langit-ngit ng kanilang kama ay ramdam na ramdam nila ang kaligayahan na parang walang katapusan. Kinabukasan ay kinausap si Bryum ng kanilang amo dahil pansamantala muna nilang isasara ang Robinson. Dahil wala siyang trabaho ngayon ay nagpa siya ang dalawa na pumasyal muna sa probinsya nila Bryum para makilala na rin ni Jeda ang pamilya ng binata. Kahit malayo ang agwat ng kanilang edad ay malugod na tinanggap si Jeda ng pamilya ni Bryum. Nang sumapit ang hapunan ay masaya silang nagsalo-salo sa hapagkainan. Habang nagkikwentuhan ng lahat ay makikita naman sa mukha ni Bryum na gusto na nitong kainin ng panghimagas. Pinagapang niya si kanang kamay papunta sa leche plan ni Mamasita. Subalit nagka-leche-leche ang kanyang plano dahil hindi nagustuhan ni Jeda ang ginagawa niya. Buong magdamag tuloy siyang hindi nakatikim ng leche plan. Saklap nun, kinabukasan ay napagpasyahan nila na bumalik na sa kanilang bahay. Habang nasa biyahe sila pa uwi ay napansin ni Bryum na hindi pa rin siya kinikibo ni Jeda. Humingi siya ng kapatawaran sa kanyang nagawa at nangako siya na hindi na ito mauulit. Alam naman ni Jeda sa kanyang sarili na masyado pang mapusok ang binata. Subalit hindi daw nila ito dapat ginagawa sa bahay ng pamilya ni Bryum. Maya-maya pa ay bigla na lang pumara si Jeda tapos ay iniwanan niya ang binata. Magdamag siyang hindi umuwi sa kanilang tinutuluyan kaya pinuntahan na siya ni Bryum. Dito nga ay sinabi na ni Jeda ang tunay na dahilan kung bakit iniiwasan niya ang binata. Sinabi niya na kahit araw-araw pa siyang barurutin ni Bryum ay hindi na niya ito mabibigyan pa ng anak. Sumagot naman si Bryum na may anak man sila o wala ay hindi na magbabago ang kanyang nararamdaman para kay Mamasita. Ganun sana. Labis itong ikinatuwa ni Jeda kaya tuluyan na silang nagkaayos nung gabi na iyon. Binanggit ni Bryum na pwede naman daw silang mag-ampon katulad ng ginawa ng kanyang tiyuhin. Dahil sa mga sinabi ng binata ay tuluyan ng kinilig ang katawang lupa ni Mamasita. Talaga namang napakasarap ng pukpukan pagkatapos ng matinding tampuhan. Mami, makalipas ang ilang araw, pumunta si Bella sa kanilang tinutuluyan kasama si Arden at ang tatay nito. Ipinagtapat ng mga ito na nang dahil sa pagiging bantay sa lakay ni Arden ay nagbunga ang kanilang kapusukan. Sinabi naman ni Arden na handa siyang panagutan ng ipinagbubuntis ni Bella. Kasi nga naman, Yummy, nagpaalam din sila kay Jeda na magpapakasal na daw sila at magsasama sa isang bahay. Ganun sana, hindi lang halata sa pagmumukha nito ni Arden pero may paninindigan naman pala. Maya-maya pa ay binigyan ni Bryum ng kape ang tatay ni Arden. Napagkamalan naman siya nitong panganay na anak ni Jeda. Sarap maging balain ito. Sa sumunod na eksena, pagod na umuwi si Jeda sa kanilang bahay pagkatapos ng kasalan ni Bella. Maya-maya pa ay binanggit ni Bryum sa kanya na nais na nitong bumalik sa probinsya at doon na sila manirahan. Isa itong malaking desisyon para kay Jeda. Kinausap muna niya ang kanyang anak na panganay upang ipaalam dito ang kanilang planong paglipat. Hindi man lubos na sang-ayon ng kanyang anak ay sinuportahan pa rin siya nito sa kanilang plano. Mabuting anak. Makalipas ang ilang araw ay lumipat na silang dalawa sa probinsya. Sa mga unang araw nila doon ay naging masaya ang kanilang simpleng pamumuhay. Subalit habang tumatagal sila doon ay napapadalas ang pag-inom ni Bryum ng lambanog kasama ang kanyang mga barkada. Isang araw ay kinausap niya si Bryum tungkol sa madalas nitong pag-iinom. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, lumapit ang isang kamag-anak ni Bryum at sinabi nitong may isang lalaki daw na humahanap kay Jeda. Ang panganay na anak pala niya ang humahanap sa kanya. Binisita siya nito upang kamustahin ang kanyang kalagayan. Nung gabi din na iyon, sinabi ng lola ni Bryum na nabalitaan nito ang tungkol sa pagbisita ng anak ni Jeda. Nagagalit ang matanda dahil inilihim pala ni Bryum sa kanyang pamilya na may anak na pala si Jeda sa una nitong asawa. Inamin na rin ng matanda na hindi daw talaga niya tanggap si Jeda para sa kanyang apo. Isa na nga sa mga dahilan ng malayong agwat ng kanilang edad. Masyado namang pakialamera tong si lola. Kinabukasan ay palihim siyang kinausap ng matanda. Sinabi ng matanda na alam niyang tunay ang pagmamahala ng dalawa. Alam din daw ng matanda na mahihirapan ng magbuntis si Jeda sa edad niya ngayon. Nais daw niya na magkaroon si Bryum ng sarili nitong pamilya at mga anak. Hiniling ng matanda na layuan na daw ni Jeda ang kanyang apo kung talagang mahal niya ito. Sa itsura pa lang ni Lola, kontrabida na. Talaga namang masasaktan ang lahat ng bida pagkatapos ng komprontasyon.
Dahil sa mga narinig ay hindi mapigilang lumuha ni Jeda habang tumatakbo palayo. Sinundan ni Brian si Jeda at napag-alaman niya na kinausap ito ng kanyang lola. Sinabi ni Jeda na gusto na daw niyang umalis doon at lumipat na sila ng ibang lugar. Sumagot naman si Brian na ang lola niya ang nagpalaki sa kanya kaya hindi niya ito pwedeng iwanan. Huwag na lang daw pansinin ni Jeda ang mga sinasabi ng pamilya ni Brian tungkol sa kanila. Labis na nasaktan si Jeda sa mga binitawang salita ni Brian. Pakiramdam niya ay hindi siya kayang ipaglaban ng binata sa pamilya nito. Mas pinipili ni Brian ang kanyang pamilya kaysa sa relasyon nilang dalawa. Masakit man para sa kanila ay napilitan na rin silang maghiwalay ng landas at muling magsimula ng kani-kanilang buhay. Makalipas ang ilang araw, napag-alaman ni Jeda na nagbunga ang paulit-ulit na pagtatanim ni Brian ng binhe sa kanyang palayan. Dahil dito ay lalo siyang nagpakatatag para sa magiging anak nila ni Brian. Sa huling eksena ng palabas, makikitang pareho naman silang masaya sa kani-kanilang mga buhay. Hindi man sila itinakdang magsama habang buhay, mananatili na sa pagkatao nila ang lahat ng masasaya at malinamnam nilang mga alaala. Hindi na ito mawawala sa kanilang puso't isipan, ngayon, bukas at magpakailanman. Joke lang, magkita-kita tayo ulit sa susunod na lokohan. Salamat po.